What's up, schoolmates? Nasubaybayan ng mundo ang katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Last week ay nagkaroon nga ng Heroes Parade, kung saan ang mga leading nating mga atleta na nagrepresenta ng ating bansa ay nakita nga nating nagparada. Ito ay pinangunahan ng ating gymnast at two-time gold medalist ng Olympics na si Carlos Yulo. At syempre, naroon din naman ang mga bronze medalist natin na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Muli, congratulations di lang sa mga nanalo ng medals, kundi sa lahat ng mga atleta na nagrepresenta sa atin sa 2024 Olympics. Proud na proud po kami at saludo kami sa inyong tibay at hard work. That's right, Trisha. And speaking of Carlos Yulo, he started his gymnastics journey at 7 years old and he won his first gold sa 2009 palarong pambansa. Like him, marami sa ating mga atleta ang nagsimula through local sports competitions and I'm sure na maraming young Filipino athletes na na-inspire at lalong ginanahan dahil sa pagkapanalo ng ating atleta sa Olympics, proving na may maibubuga ang mga Pinoy sa international competitions. At syempre, no, dahil nga may pag-uusapan tayo today, James, who better to guess than ating mga young athletes, diba? So, let's all welcome ang ating mga athlete guests. Nandito sina Cristel, Jomarth, and Mikey. Hi, guys! Hello, guys! Yeah, syempre, no, prim and proper. Very demure, very, yung ating Yung mga upo nila, perfect yung mga stances. Perfect. Ano, Kailangan ganun ganun sila, din tayo. Posture is Yes. part ng ating competition. So, syempre, first of all, guys, kwentuhan nyo naman kami about your sport and kung may mga ibabrag ba kayong mga latest achievements ninyo. And can you tell us a bit of a story of when did you start training for these kinds of competitions? So, simulan muna natin. O, syempre, dun muna tayo sa ate of the group. Go, Cristel. Badminton po yung sports ko po. Yes. And I started training po when I was 9 po. And nagko-compete na po ako nag-start po ako mag-compete nung 9 years old po ako. And yung recent achievement ko po is nung ASEAN School Games po sa Vietnam po. Nakapag-bronze po ako and history din po yun sa badminton. Congratulations kay Cristel. Isang malaking A. At a young age, no? Grabe yung achievement niya na agad sa sport niya. Nakaabot siya sa Vietnam. And nakapag-SEA Games na din po ako. Nakapag-bronze din po kami sa team event po. And history po after 41 years po sa badminton po, nakapag-bronze po ulit. Wow, congratulations kay Cristel. At syempre, no, to your team and support system, hindi naman din mangyayari yung isang panalo ng isang atleta kung walang kompletong support system. No? So, Cristel, mamaya pag-uusapan din natin yung mga napanalunan mo pa at mapapanalo. Wow, syempre, manifesting tayo ng mga mapapanalunan. Tsaka yung mga nag-inspire sa kanya to strive harder. Since we were talking about support system. Yes. So, Jomart, ikaw muna. Sports ko po ay boxing po. Nagsimula po ako nung 8 years old po. Nung nag-9 po ako, nung unang laban ko po sa AF promotion po. Yung pinakauli ko pong laban sa palarong pambansa po. Yung condition po ako sa katawan nun, kaya po di po ako nakapaglaro ng maayos kasi po nagkasakit po ako nun. Importante din talaga yung conditioning din ng mga atleta, no? Di lang support system, pero how do you really prepare prior to your competitions? And kasama dun yung mental and physical strength ba? So ikaw naman, Mikey, or darling of the group, yes. Sabihin mo sa kanila kung ano ang age mo, no, as the youngest, and ano yung sport mo. Yan. My sport po is gymnastics po, and my first competition po, I won individual all-around champion po. My last competition po was palarong pambansa po, and I got 2 silver medals po. Oh, congratulations naman sa ating mga mga atleta. So, James, kanina, 'di ba pinag-uusapan natin on support system. Tingin mo ba belong dun sa support system na yun, yung inspiration ng mga kabataan when it comes to the sport that they are looking at? Yes, sobrang importante talaga ng ng foundation ng mga bata, especially yung mga young athletes natin na may matino silang suporta from their guardians, parents and coach. Lalo na mga bata pa sila na nag-hone sa kanila to strive harder to achieve their goals, especially kapag lumalaban na sila. Like for example, ngayon sa palarong pambansa. And yung question ko is sa inyong tatlo, no? Ano yung sino yung nag-i-inspire sa inyo
para makamit or mapili ninyo yung sport ninyo? Sa akin po is my family po because my whole family plays badminton po. So, nung bata po ako, naghawak po ako ng racket po and parang na-enjoy ko po siyang laruin. So, tinuloy-tuloy ko na din po siya and ginawa ko na din po siyang professional po na type po. So, for you, ang inspiration mo was your family. Yes. Pero, kanina, off-screen, tinanong ka din namin, sino ang inspiration mo or parang nakikita mong idol currently sa sport mo? Si Tai Chuiying po from Chinese Taipei po. So, do you think ba na with how you are performing, you're one step closer to performing like your idol when it comes to the sport that you chose? Sa ngayon po, medyo malayo pa po. Pero pinapangarap ko po na maging ganun din po ako kagaya ng idol ko po. So parang makikita mo rin na it's not just sometimes sa family, external factors na napapanood mo sa TV or kung paano ba na-introduce din sa'yo yung sport matters so much when you are selecting your sport as an athlete, di ba? Totoo. And with that, no, parang sobrang evident talaga na parang possible itong mangyari, especially suportado ka ng buong family mo and it's in their blood na parang lahat sila players. Nagsimula siya maglaro ng badminton because of naglalaro din yung yung family nila. Correct. So competitively din naglalaro yung family. Yung sister ko po, badminton din po siya and ngayon po nasa Ateneo po siya, badminton team po. Yung parents ko po yung father ko po is basketball po talaga pero dahil nga po yung family po namin is naglalaro na din po siya and yung mother ko po is tennis naman po. Kaso nagbadminton na din po and tinuruan na din po kami. So you really, you can like switch. Family talaga sila of mga players. Sa dugo nila talaga play. Ikaw naman, Mikey, bakit mo napili ang gymnastics? Kasi po, I was just watching YouTube po, tapos po, nakita ko po yung Ninja Kids po, tapos po pinanood ko po ng pinanood po, tapos po na-inspire po ako. Ang cute naman. Ang cute na kwento niya. Actually, unexpected. Hindi ko na na-expect. Totoo. So, ikaw, nanood ka na ng Ninja sa YouTube? Sa YouTube. Apo. So, sino doon yung idol mo? Idol mo ba yung mismong napanood mo? Or may yung iba ka pa movement bang, nila? Oo, napanood na, ay, gusto ko pa mag-gymnastics. Ang galing nila tumambling. Nagbabali po talaga po ako So, kumbaga, pati doon sa, I think ballet competitively is a dance, is also a sport, di ba? So, kumbaga, from that, nag-transition ka from ballet to gymnastics or you still do both? I do gymnastics na po talaga. So, Mikey, nung nagsimula ka, did your parents tell you na, anak, parang mas okay mag-gymnastics? Or ikaw ba nag-insist na, hindi, mami, ako na mag-ballet, gusto ko na mag-gymnastics? Sinabi ko lang po kay mami na gusto ko po mag-gymnastics po. Iba rin talaga ang support ng parents. Yes, Pag kunwari, importante talaga niyan. Oo, kasi kung kunwari sinabi ng parents, hindi, mas okay na ito yung piliin mong sport. Kumbaga, it's better to hone kung ano yung interest din ng mga atleta din natin. Ikaw naman, Jomar, paano mo nalaman na gusto mo mag-boxing? Dahil po sa papa ko. Nung una po nun, sinundo niya po sa computer shop. Nagko-computer. Ayan. Nagko-computer po ako noon, tapos sabi niya, "Nak, sama ka sa akin." Hindi ko po alam na pupunta po kami sa gym, tapos nag-training po kami ng konti-konti. Kala ko po, wala lang. Mga isang linggo po, nagtuloy-tuloy po kami. Hanggang sa naging pangarap ko na rin po, na nakahiligan ko na rin po mag-boxing. So, ibig sabihin, naging means siya ng tatay mo, mapaalis ka. Para matigil siya sa paglalaro ng computer. Halika dito. Oo, pero alam mo, that's like proactive kind of reinforcement, di ba? Na magustuhan ng mga bata ang sports. Kasi depende naman sa exposure. Like kung kunwari, sa computer games ka talaga nahilig, possible nag-e-sports din siya, di ba? Or possible din na dahil na-expose ka sa ganon, nagustuhan mo yung boxing. Pero matanong ko lang, Jomar, kung hindi boxing yung nilalaro mo ngayon, may iba ka bang gustong sport? Wala na po. So, yun talaga, focus ka talaga sa boxing. No? So, medyo decided Decided yung mga na siya kung ano yung gusto niyang atleta path din na natin. pupuntahan. Correct. So, syempre, aside from athletics, and meron pa rin kayong buhay estudyante. Yes. Diba? So, mabalik lang natin doon, no? Did you ever feel na
nahirapan kayong i-manage? Or di ba, syempre, very important ang time management sa mga atleta. How do you manage your time between your trainings and your school? Sige, simulan ko muna. Mikey, ikaw muna dahil nanood ka ng Ninja Kid. Sige, paano mo na manage yung time mong mag-study tsaka mag-gymnastics? Minsan po, nagsa-study po muna ako, tapos po nag-training na po ako. Tapos po minsan po, nagte-training po muna ako bago po ako mag-study po. So like within a day, all you do is you just study and you gymnastics. Tama ba? Or parang meron ka bang Schedule. pag weekends, ganon. Kailan ka nag-gymnastics at kailan ka nag-aaral for school? Kasi pwedeng nag-aaral ka rin ng weekend, Oo. di ba? Nagte-training po ako Tuesday, Thursday, and Saturday, Sunday po. And Yung school mo naman, dire-diretso and even weekends, nag-aaral ka pa ba? Or full-on gymnastics ang ginagawa? school po. School pa rin. So, syempre tuloy-tuloy, di ba? Hindi Totoo. naman natatapos yung pagiging estudyante and pagiging Yes, atleta. lalo pa mga ano pa sila, mga students pa sila. Sobrang importante na nababalance din nila yung academics Correct. nila sa athletic thing na ginagawa nila. No? Cristel, sa'yo ba? Ito, I think di kasi siya pa applicable kay Jomar at saka kay Mikey, no? Meron bang, kumbaga, rule sa class or sa bahay na kapag kunwari bumaba yung grades mo, hindi ka pwede Oo, maglaro yan, ng no. sports? Wala naman pong ganun sa kanila mama po at papa. Pero sa school, kunwari, di ba since you play Ay. competitively Yes, at kunwari parang bumagsak part siya ka. ng, extracurricular. How do you manage na nakakapaglaro ka pa at nakakapag-aral ka? And how do you maintain the grades? Now po kasi sa Marikina High School po ako. May special program po sila, Open High po. So, yung school ko po is 1 or 2 days po, pumapasok po ako sa school. And everyday training po ako until Sunday po. So, pagka after ng school pa rin po, kailangan ko po mag-training every gabi po kasi pag badminton po kasi is mahirap po pag hindi po kayo nag-training for a day po kasi consistency po kasi po in every shot po yung badminton po. So, importante talaga na parang meron kang specific time na ina-allot within a day. Hindi pwedeng you Apo. skip. Apo. At syempre, parang may Masayang penalty ba yun? May penalty ba yun? Wala Pag naman kunwari po. na, Pero oo. kahit like 1 hour or 30 minutes lang po magpalo-palo po, okay na po yun. Kesa po sa wala po. Kasi parang pagka nag-skip po kayo ng day po, para pong back to zero po kayo the next day. Yung mindset mo lagi, dapat at least hindi pwedeng zero practice within the day. As long as maising. Kailangan may inilalaan silang oras para Correct. mag-train and mag-train. Yes. Oo. Jomar, ikaw ba, similar ba kayo ng setup ng aral at pagte-train ni Cristel? Cristel? Or ikaw, anong setup niya sa bahay or sa school na? Ito lang yung time ko para mag-practice, ito yung time ko para mag-aral. Meron din po may similar. Katulad po nung sabi niya na everyday training. Minsan po sa umaga po ako nagsisimula kasi po hapon yung pasok ko po. Sa umaga, ang oras ko po is 7 to 10. Pagka-uwi ko po, papahinga na lang po ako ng konti tapos bihis na po, tapos diretso na po school. Grabe yung puso Grabe. niya para sa ginagawa niyan. Walang kain-kain yun. Hindi hinihinga Hindi si kasama Jomar. yung kain dun, ha? Dahil ganyan ang schedule mo, nakakapag-computer shop ka pa ba? Hindi na po. So, hindi na siya Nakalimutan kailangan niya. dalhin ng Oo. tatay niya mula computer shop to the gym. Pero makikita natin dito talaga na disiplinado yung mga Yes. atleta. Yun yung talagang tinitrain sa kanila. You have to stick to a schedule, have to be consistent, at syempre, nandun yung mindset na hindi pwedeng pag tinamad ka, ayaw mo Ayaw mo na. na. Di ba? Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kahit Totoo. medyo, ayoko na. Pero kailangan kasi gusto mo yung sport. Kaya yung interest talaga, very important na alam nyo kung ano yung gusto nyo, di ba? So, Yes. yun. Siyempre, dapat din, since you're still young, no, even though na sobrang hectic ng schedule ninyo and sobrang bigat ng mga trainings ninyo, parang napaka-importante din na dapat, parang mabuhay rin kayo as a kid. Parang, siyempre, wag nyo rin tanggalin yung mga bagay na karapatang makapaglaro, makapagsaya.
Nakapagsaya naman kayo sa trainings ninyo, pero importante pa rin na wag natin kalimutan yung mga bagay na nagpo-fulfill din sa puso natin, no? Lalo na yung mga ginagawa ninyong napakabigat. Pero, yun nga, James, kanina may pinag-uusapan tayo on, speaking of training, Yes. may part ba ng training ninyo na, kumbaga, parang, dahil sa sobrang intense at kailangan yung pagdaanan, some point ba naisip niya, ay, ayoko na tong sport na to? I mean, we have to be completely honest. Hindi naman, syempre, kumbaga, lahat ba ng atleta, gustong-gusto nila lahat ng ginagawa nila everyday. Umabot na ba kayo sa point na yun at such a young age na, shucks, medyo napagod yata ako dun, mama, daddy. O, Mikey, ikaw muna. Hindi naman po. Why? Ba't di mo siya naisip ever? Kahit sobrang pagod ka na? Naisip ko naman po, pero po, parang po mga 1 day lang. 1 day lang yung pagod niya, hindi 1 week. Pero kinabukasan, okay na ako. Ay, pero alam mo, para magkaroon din ng perspective yung mga schoolmates natin, anong part ng training mo, Mikey, yung pinaka-intense? Yung feeling mo pagdadaanan mo yan sa training mo, parang, Yes. shucks, napagod ako doon. Anong pinaka-ayaw mong part ng training? Conditioning po. Bakit? Kasi Bakit? po, lagi po sumasakit po yung katawan ko. More than the pagkatapos actual moves that you make in gymnastics, mas nakakapagod yung Opo. conditioning. So, iba rin yung prep work, depende sa sport. No? Ikaw ba, Cristel, anong pinakaayaw mong part ng training mo? Na mapapaisip ka, shucks, ano ba tong pinasok ko? De, joke. Kung ano yung kailangan pagdaanan ng mga atleta para makuha yung goal. Sa mga takbo po kasi sa badminton po, Actually, matakbo ang badminton. yes di po. ba? Oo. Medyo kailangan po talaga Cardio. ng stamina po and kailangan po ng maano po yung coordinated po yung paa nyo po and yung upper po. So, kailangan din po ng utak po kasi in every shot po. Paano mo babasahin yung bola, saan Opo. pupunta, di ba? Para how Tas, to use strategically ano po, position yourself. Dapat po medyo yung stamina po talaga is very, yung maganda po talaga kasi po pagka sa isang rally po, kung tumatagal po minsan po yan ng 1 minute or 2 minutes po. And 1 point lang po yung makukuha po sa isang rally po. Correct. Tas 21 points po yun for 3 sets po sa badminton po. At saka makikita mo rin na talagang per rally, it's really a battle of endurance. Sino yung Oo, unang totoo. bibigay sa inyo na hindi napapalo? Or Patagalan kung sino yung oo. unang makapagod. Correct. At saka kung sino yung medyo miscalculate na pag medyo pagod na. So Yes. important din yung mga sinabi mo kanina, coordination ng buong katawan. So ikaw naman, Jomar, syempre, dahil medyo literal bugbog ka sa kada training mo, ano ang pinakaayaw mong part ng training? Cardio po. Cardio din. So lahat kayo ayaw nyo tumakbo. Joke. Ayun yung cardio kasi kinabukasan sakit ng katawan ng pupuntahan. Pero ikaw, cardio, bakit yun yung pinakaayaw mong part ng training? Kasi po, pag pagod ka na, pipilitin pa rin po kasi para yung hangin mo mas tumagal pa po sa laban. Sorry. Ano yung sabi mo? Kailangan Yung pipilitin mo pa siya Opo. para yung hangin. Yung endurance din, ganun ba? Opo. Oo. Bakit hangin? Sorry. Can you explain? hangin po yung hininga mo, kaya pong makapag-resist ng 3 minutes resistance. May ganun 3 pala, rounds. no? Kakaiba din. Bukod sa hirap ng training, ano pa kaya yung mga other challenges na nakakaharap ng mga kapwa ninyong atletang Pinoy? Siguro simulan natin, Jomar, ikaw. Wala naman po. Parang, kunwari, nag-training ka ngayon for a competition. Lahat ba ng mga resources na kailangan mo, nakukuha mo na agad? Hindi po. Kasi minsan nakukulangan po sa budget. Yung Kaila- budget ba galing sa'yo or parang meron kang organization? Supported by organizations. Minsan po, yung iba nagbibigay po, minsan kami lang po talaga. ng Grabe papa ko din, po. no? Parang Opo. sa paminsan, out of your own pocket Yes. din talaga siya. Pero, if you don't mind me asking, anong mga organizations yung nilalapitan mo for your sport? Wala po eh. So basically sponsors lang ng Opo. mga private sectors. So, kayo ba mismo nag-a-ask ng support or paminsan sila yung lalapit sa'yo? Nag-volunteer, gano'n. Opo, ganun po. Minsan kami po yung nagbibigay solicitation. Minsan po meron ding nagkukusan loob na nagbibigay po ng support po.
So, paminsan ba nagpo-post ka sa social media na, may kailangan kaming ganito kasi malapit na kami mag-train. May ganun ka ba? Wala naman po. So, talagang personal Apo. kayong lumalapit sa mga organizations. Medyo alarming din yun. Kasi marami tayong mga atletas, pero ang hirap kumuha ng support. Kahit pa sabihin natin na on social media, ang daming gustong magsuporta, pero maraming hindi may alam na may mga atletang nangangailangan. Napaka-importante niyan, lalo na sa mga other sports. Like for example, sa bansa natin, may mga sport na lubos na sinusuportahan ng bansa. For example, basketball na volleyball. Basketball, yung mga volleyball, na parang hindi natin nakikita yung other sports na kung saan may mga atleta din tayo na kayang mag-rise sa ganun. So parang they need financial support para mas ma-achieve nila yung goal nila. No? Meron din akong tanong, guys. Yung mga schools nyo ba helps you whenever you have competitions? Ikaw, Jomar. Si Cristel, nag-agree agad ikaw. Sa school mo ba, sinusuportahan ka pag meron kang mga competitions? Apo. So, like, may nanonood from your school, mga ganon? Mga kaklase ko po. Mga kaklase, o mga kasama niya sa computer shop. Mikey, ikaw, does your school Support watch and support you when you have your games? Opo. So, do they also parang at some point give you support in other means like resources? Do they give you that? So, iba-ibang organisasyon, may mga paaralan, may private sectors, pero doon mo makikita na paminsan kailangan yung atleta muna yung lumalapit para makakuha sila ng suporta. Especially, ito, gusto ko rin ng example. Kasi badminton is not, we all know that, it's not yet so well known, but it has a lot of potential. Sa school mo ba or sa mga organizations mo, may mga nalalapitan ka ba? Yung mama ko po kasi is sundalo po. So, minsan nagsasolicit lang din po. Pero meron po kami sa national team po na tawag Philippine Badminton Association po. So, yun po yung nagsusupport po sa amin. So, talagang important na may centralized organization din sila. na mga organizations. May mga non-profit kasi na, kumbaga nag-fundraising lang for mga athletes, di ba? So, As you go to your trainings and competitions, sino naman yung mga nakakasama ninyo kapag nagko-compete na kayo o kapag may training kayo? Yung teammates ko po and coaches po, and kung kaya po pumunta po ng parents ko po and makapag-support po, pupunta po talaga po sila. So talagang personal relations, yung mga mga nagsusupport din sa'yo, no? At sumasama sa'yo. Yes. Between both of your parents, pareho ba silang laging present or merong mas... Si Papa po laging present po. Kasi po si Mama po, medyo mahirap po kasi sa government po Correct. Sa schedule din, no? At Yes. saka what is demanded of them in their job. So, very saludo tayo sa mga parents na talagang stage parents talaga, no? As in, nandun kapag kailangan ng mga magulang. Since napag-uusapan na natin yung suporta para sa mga kabataan ngayon na mga atleta, puputulin ko muna ang ating talakayan dahil mamaya pag-uusapan pa natin ang tungkol sa suporta sa mga atleta at ito ay magaganap sa pagbabalik ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Kasama pa rin natin sila Jomar, Mikey, and Cristel. Pero bago ang gap kanina, ay nabanggit ng ating guest kung sino ba yung nagbibigay suporta sa kanilang athletic journey. Yes, at syempre, no, to show their full support and to give a face to the name. Wow, face to the name. Syempre, binabanggit nila, Oo, di diba, naman natin kanina. kilala. Narito at sasamahan tayo first time ever of the parents. Yes. Nandito sina Mommy Ruby Ann. Hello, Mommy Ruby Ann. Hi, Mami. Yes, and Daddy Rex. Hey, Daddy Rex, and of course, Coach Sam. Ayan. So, welcome po all to Schoolmates. Bagets na bagets ang mga feeling natin lahat today. Ayan. So, meron kaming pinag-uusapan ni James kanina na tanong. So, James, take it away. Tanong ko lang po sa inyo mga parents, no? Parang kayo po ba yung nakadiskubre ng kinahihiligang sports ng mga anak niyo po ngayon? Or sila po yung nagsabi sa inyo na, Mom, Dad, gusto ko po ng ganitong sport. Ito yung gusto kong hilig. Mga ganun po. Like, for example, yung kay Mikey, nanonood siya kanina ng sa YouTube Ninja ng Kid. video ng Ninja Kid. Tapos, parang sinabi niya sa inyo, or personal niyo pong na-discover na may potential yung anak ko sa ganitong sport, kaya susupport ko siya sa ganitong bagay. For Mikey po, like what she said,
nanonood lang po talaga siya. Before ballet talaga. And then yung coach niya po kasi, it happened na rhythmic coach po siya. So when they were doing stretchings, sinabi po niya, bakit hindi umiiyak si Mikey pag ini-stretch niya? So sinabi po niya, si Teacher Elise, na parang inborn yung pagiging flexible ni Mikey. And then parang sa akin, okay, wala lang ngayon, ganyan. Tapos nung nanonood na si Mikey, gusto na niyang mag-tumbling ng mag-tumbling. Doon ko po in-explore, ano ba yan? Ano bang sports yung pwede na magta-tumbling ka? And then I discovered gymnastics. Sabi ko, sige, enroll kita. And nung in-enroll ko po siya, honestly, hindi ko po alam na may competitions pala yan. Na-discover ko na lang nung ginaguide na kami ng coaches niya na isali po natin si Mikey, pag-compete po natin siya. Tapos nananalo naman. Kaya sabi ko, ay wow, yun pala yun. And then na-enjoy naman po niya. Kaya tinuloy-tuloy na rin po namin. Tsaka parang, Mommy Rubiano, parang, correct me if I'm wrong, kung hindi naman nagpakita din ng interest si Mike, hindi mo rin naman ipupush, Opo, diba? hindi po So talaga. talagang nandun yung susuportahan talaga ng Opo. magulang. Pag nakikita nilang gusto nung At mahal po kasi nila eh. Kaya go lang. So, Mikey, ang takeaway natin dito, guys, pag ayaw niyo yung sport, umiyak kayo pag condition. Dahil nga hindi siya umiyak, ayun, nag-gymnastics siya. So yun, congratulations po. You Thank have you a po. wonderful Ako, child. nag-iisa. Ay, only child! Only child siya. Yes, let's go Kaya represent. naman pala. Kaya pala nag-uumapaw siya sa talent. Correct. tingnan mo yung sa Sinalo video. niya lahat. Tingnan mo yung video tayo ng training niya. Oo nga, Ayan. At ayan. a young age, siguro mga, ilang taon ka dyan, Mikey? Mga 8 po. Ayan, 8 years old. Ayan, di nga siya umiiyak. Di pero sumigaw siya. Oo, so ayan, na-achieve ko to. And alam mo ba kanina, parang meron siyang video sa mismong competition na Correct. na parang, ayun ngayon, nakita natin siya ngayon as very sweet girl. Pero kapag nasa center na siya, ibang-iba yung Mikey na nakikita na Nagiging fighter. deserve. Nagiging fighter po. Correct. So, syempre from sweet to rar. Oo. Ang beg Grabe ni siya. Mikey. So, yun, congratulations po. Thank you for, po. and I'm sure na mas, kumbaga, susuportahan niyo pa siya. And malay mo, siya na yung next natin. Na ilalaban Oo, internationally. ilalaban internationally. Coach Sam, ikaw, dahil nabanggit ng anak mo kaninang, kinuha mo siya sa computer shop. Totoo yun? Sa computer shop mo talaga siya? Opo ma'am, kasi doon po sa amin kasi maraming computer shop. Tapos yung mga bata, nakikita ko nandun na siya sa computer shop. Yung Lagi. May hiligan. Napunta na siya doon lagi. Ako kasi dati, lagi akong nasa gym ako kasi mahilig akong magbubuhat dati. Dati pa yun. Parang halata pa rin naman hanggang ngayon. Ang ganda ba? Tapos sabi ko, kasi dati rin ako nagbaboxing talaga. Doon sa nagbaboxing ako. Pero di nga lang ako nagtuloy. Correct. Tapos nakita ko yung anak ko, lagi na lang, yung computer shop kasi dinadaanan ko habang pupunta ako ng gym. Pag nasilip ko siya, nandun nakaupo lagi sa computer shop. Sabi ko, nakalaga, sama tayo. Sinama ko siya doon sa gym. Pero di ko pa siya tinuturuan ng boxing noon. Nagkataon nung padilan ko sa gym, mga 3 araw, 2 araw yata. May pumuntang boksingirong bata. In-sparring ko siya. Sabi ko, gusto mo sparring? Nag-sparring kami sa kasada. Sinalang ko na agad. Ikaw na. Sinalang ko na agad, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, sparring ako. Yes, Suntukan gamer sila. ka talaga, no? Game na game ka kahit ano. Laban siya, suntukan. Magaling na yung bata na yun. Nagbaboxing, nag-training na kasi siya ng boxing. Halo yung luha sa kano. Sabi, bakit ka umiiyak? Sabi ko, di ako makatama pa eh. Hindi po ko siya tinuturoan. Sabi ko, sige, gusto mong matuto? Boxing. Sabi niya, turuan mo ako. Tinuruan ko siya siguro mga 1 buwan mahigit, mga 2 buwan. Bumalik yung bata, may improvement na siya. Siya ba yung kalaban niya dito? Or iba pa to? Yes po, siya po yung nakapula. Actually, sa po kami dyan, sa Ilorde Gilmore. So, doon talaga doon na build. Correct. Nagtuloy-tuloy na yun, nagtuloy-tuloy na. Bago siya mag 9 years old, nagkaroon ng event yung dito sa may Cavite. Sinali ko siya. Unang laban niya, panalo siya sa unang laban niya. Yun. Tuwang-tuwa siya, unang laban sabi niya, pag nanalo ako pa, bili mo akong gloves siya. Wow, tamang-tama hindi niya pinabili ng computer. Pinabili niya gloves. Tamang-tama yung event nung nagpa-event na yun, may mga tinda silang gloves. Nung pagkapanalo niya, binili ko siyang gloves. Tuwan-tuwa siya, sabi ko, sige, tuloy-tuloy mo lang, suportahan kita dyan. Kudos kay Jomar kasi kahit na ganun yung una niyang salang. Kasi di ba yung iba natotrauma kasi pag grabe. natalo, Ang lala, nasaktan. Instead na umatras, ginawa niya yun as fighting spirit. I assume, di ka nang bubuli sa school, di ba? Kasi medyo Yung hindi. nakakatakot. Huwag nang bubuli ka sa school. Hopefully, di naman natin yun, kumbaga, kinokondone Yes, na behavior. no to So, sana bullying. ma-inspire mo yung mga kasama mo na instead naman bully, ilabas na outlet yung boxing or kumbaga, di ba? Punta tayo sa gym, di ba? So, ikaw, Jomar, tingin mo ba
proud moment mo na nakapanalo ka sa una mong laban? Opo. So, feeling mo tuloy-tuloy ka na after Opo. that. Okay, so abangan natin siya Yes, in the abangan ka future. namin kapag ano na. Pag sponsored ka na rin. Pakibanggit din kami, de joke lang. So, syempre, Jomar, mamaya may tatanong din kami sa'yo. Right now, punta naman tayo kay Daddy Rex. Daddy Rex, dahil nabanggit ni Cristel kanina, you're a family of somehow like athletes and players sporties, yourselves, oo. correct, no? Kayo po ba ang nakadiscover sa talent niya or siya nagsabi sa inyo, gusto ko mag-badminton? Actually, taga Baguio po kami. That's why before kami napadpad dito, medyo iba talaga ang flight ng bola compared sa baba. Since nagwo-work ako sa semiconductor company, then misis ko sa military, wala kaming time. That's why we decided na every time na mag-meet kami, nagbabanding kami. Ang banding namin is sports through badminton. That's why, nung napapansin namin sa mga bata, parang gusto nila manalo. Kaso yung skills nila parang kulang. That's why ang ginawa namin, binaba namin sila sa Laguna. Pero iniisip namin noon, kung ibababa namin sila sa Laguna, ayaw na mga parents namin na iiwan sila kasi dalawang babae. Correct naman, That's why, oo. napansin namin, malaking factor talaga ang support ng mga parents sa athlete. That's why, nag-decide kami na ako yung mag-stop ng work, then ako ang mag-monitor. That's why ngayon, personal bodyguard ako ni Cristel. Yes! The chauffeur, the everything, kasama niya sa lahat ng Yes. games. And diba? speaking of pagsama po ninyo sa mga anak ninyo during their trainings and competitions, this question is para kay Cristel. Aside sa pagsama ng parents mo sa iyo sa competitions and trainings, ano pa kaya yung suporta na naigagawa sa iyo ng pamilya mo? Para sa akin po kasi full support na po sila. So, siguro wala naman po Wala nang hihiling pa. hinihiling po. Kasi, Yung presence kasi pa minsan Napaka-importante nun eh, ng oo. parents. Pero actually, follow-up question ko doon, James, at saka Cristel. Kunwari, nahihirapan ka sa studies, tsaka sa pagsasabay ng sports mo. Ano ang parang guidance or words sa'yo ng papa mo or ng mama mo? Lagi lang po akong minomotivate po ni mama ko po at papa ko po. Si mama po kasi, pagka bumababa po siya dito sa Manila, lagi niya po akong fina-follow up po sa mga assignments ko po. And si papa po, sa sports po. So, bali si mama po, academics po. Si papa sa sports po. Kaya ganun po. Actually, interrupt ko. Bali, ang Correct ni papa yung sinabi ni Cristel. Joke lang. siya bala sa academics, din ako bala sa sports. Actually, every time na may mga training ground sila, nag-extra kami. Kasi ang badminton, kailangan talaga ng mastery at consistency. That's why every time, na-find out ko rin through journey namin na kailangan din nila ng rest. In a week, Sunday, family day. Pero before, nung nagsisimula kami, every day gusto ko nandun sila sa court. Pero based sa natutunan namin ngayon, na dapat pala meron ng mga hours na training para at least mag-function siya ng quality. Alam mo, meron akong lang doon question na kakaiba lang for the parents ng mga athletes. Tingin nyo ba iba yung parenting style na gagawin nyo kapag kayo ay merong, sabihin na natin in your family, meron kayong anak na hindi naman ganun kayo inclined sa sports versus to your children now na very much inclined naman sa kanilang mga sports. May kakaiba ba kayong ginawa or adjustment? Based sa experience namin, iba-iba kasi ang deal sa mga bata. Merong the way ka mag-approach sa anak mo, ito kailangan ng push. Dakdak. Meron namang isang, bigyan mo lang siya ng instruction, alamin ang gagawin. So, depende siguro sa mga bata. Right. Yes, naiiba rin talaga yan kung paano matututo ng mas mabilis yung isang bata eh. No? Totoo Actually, for Cristel and Thea, si Thea, since going to college, binigyan ko talaga ng time na tinutukan ko siya. Ito, minsan, hindi ko pinapansin kasi 10 years old pa lang siya noong time ng pandemic. Parang ang focus ko is her ate. Correct. That's why, ito, nagtataka lang ako, tinatalo niya yung mga kadete na mga lalaki at her age na 11.
That's why malaking bagay kasi yung maturity. Totoo. In terms of, pero malaking bagay din yung skills ng bata. Correct. During pandemic, ang ginawa namin since lockdown, yung bahay namin, ginawa namin may net garahe para hindi sila mawala. Then, ang focus ko noon is everyday dapat hindi kami nazizero. Then, every morning, pagising nila, may ginagawa sila prior mag-online school. Then, pagkatapos, sila ng mga motivational stories, ng mga movies. That's why, siguro, it helps a lot for us, sa parents, sa mga anak namin na motivate sila lalo. Yeah. That's why, every weekend, ang ginawa namin, tournament, nakakabot kami ng Luzon, Visayas, Mindanao sa kakalaro lang ng... All around the Philippines talaga kayo. Advantage siguro sa amin is magkakasama kami Ayun, kahit saan yun kami din. pumunta. Oo. Maganda yung mga sinabi nyo, no, mommies and daddies. Ang next ko naman na tanong, since malaki na rin yung mga anak ninyo, and kumbaga, let's face it, Yes. sa Philippines, whenever there is a certain age at which people start to think na, shocks, is there a profession or is there a career when it comes to being an athlete? We all see this when pag natapos ang college volleyball, 'di ba? Yes. Parang where do they go, 'di ba? There's always that question. As parents, so simulan ko muna sa parents and I will ask you, syempre, yung mga kiddies. Tingin niyo po ba there is a career when it comes to being an athlete? So siguro simulan ko muna, Mommy Ruby-Ann at si Mikey, no? I think definitely merong career talaga. Like, she can be a coach, she can build her own gym. Yes. And I think yun ang gusto nga niyang mangyari paglaki niya sa ngayon. Pero for me, other than the career, it's the discipline na nakukuha niya as an athlete na yun yung magagamit niya for the rest of her life. Nagabi kasi yung discipline nila. Oo. Kaya napakaganda lang ng sports for the kids talaga. Tsaka even psychologists, there are researches that suggest na you should have a huge exposure to sports at such a young age. Kasi Yes. na-open yung mata nila to social skills, to Yes. discipline, to new mindsets, di ba? Mas nagiging mabilis yung maturity ng utak ng isang bata with new experiences sa sports. So, thank you, Mommy Ruby-Ann. Mikey, Mikey balikan mo yan. kami a few years later kung yun pa rin yung gusto mo. Pero may question din ako kay Mikey. Sige, go ahead. Since nasabi na rin yun ni Mami, si Mikey naman, ikaw ba, Mikey, nakikita mo ba yung self mo sa future na same path pa din ang ginagawa or other career naman? Gymnastics coach po talaga. Gymnastics coach pa rin talaga. At a young age, very very clear na sa path niya and decided na siya kung ano Correct. talaga yung pupuntahan niya. Yes. Coach Sam, ikaw naman, tingin mo ba si Jomar merong career na dapat i-look forward sa pagiging boksingero? Mag-focus lang siya, diretso lang. Huwag na siyang kung ano-ano pang isipin niya kasi... Huwag mali-distract, di ba? mali-distract Oo. kasi nandyan na siya sa sports na yan. Matagal-tagal na rin siya dyan. Mula 8 years old hanggang 14. Medyo matagal na yung sinimulan eh. Kung aayawan mo lang, sayang naman. Correct. Totoo. Pero ikaw, Jomar, sa tingin mo dun sa sinabi ng dad mo, anong future ba yung nakikita mo for yourself in your sport? Or naisip mo ba na at some point, hindi, okay na ako. Pag napanalo ko to, mag-iiba na ako ng career path? Yes. Hindi na po. Doon na po talaga ako sa Undecided path na na yun. siya. Doon na po. Dire-diretso na po talaga yun. So, yung mga future anak mo rin, kukunin mo rin from the computer shop. Huwag kayo mag-computer, halika dito na. Correct. Dito tayo, anak. Mag-ano tayo, mag-gym. Pero, last na siguro. Pag ba, kunwari, nag-college ka na or yung course mo, something leaning to sports ka pa rin ba? Or iba yun, parang pagsasabayin mo lang, may iba kang course na iba yung life path, then meron ka pa rin sports na boxing. Kasi yung ibang atleta, ganun ang ginagawa. Ikaw, ano sa tingin mo? Sports na po ako focus pag tapos ng college. Malamang mga sports science, med, PT yan, no? So, mga ganun yung naiisip mo. Siguro, last kay Daddy Rex. Daddy Rex, ikaw, tingin mo ba si Cristel tsaka si Thea, tuloy-tuloy lang na magba-badminton or may na-imagine ka na ibang career for them? Actually, meron silang mga dreams balang araw. Nandyan lang kami para mag-support sa kanila. Yes. Since kailangan nila talaga i-priority din yung pag-aaral kasi ang sports kasi darating ang panahon na baka magko-coach na rin sila, mag-guide sila ng mga anak nila balang araw. At least, meron silang, yun lang ang maiwan namin na kayamanan sa kanila, yung makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko, bawat isa sa kanila may mga dreams. Before kasi gusto nila magkadete. Pero as of now,
Ang alam ko si ate, gusto niya magpiloto, then siya gusto niya mag-engineer daw. Yes! Yes, oo, na-mention Yes. na. Based sa situation, kung ano yung nandyan na kami para mag-support, tsaka mag-guide sa kanila. So I personally applaud kapag gusto mo mag-engineering kasi di ba, inhinyerong atleta, let's go! Ano din kasi. Personally, let's go engineer! Pero totoo yan kasi diverse din yung mga magugustuhan nyo rin ng mga course or life paths other than sports. So pwede rin na pagsabayin nyo, pwede rin focus lang kayo towards that. Ikaw, Cristel, meron ka bang specific na engineering field na gusto mo? Tapos ang gagawin mo ba parang magva-varsity ka? Ganun ba yung gusto mo? Ano po, siguro varsity po and sa engineering po. Meron kang specific field na Wala naisip? po na. Yes, my God. Bubulungan ko yan. Ito yung pumuntahan mo. Oo, ito yung application for the joke. So, tuloy-tuloy lamang tayo, guys, dahil syempre, dahil nagkakatuwaan tayo, marami pa tayong tatanong at maririnig ng mga kasagutan at kwentuhan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! At syempre, marami-rami na rin ang na-share ng ating mga guests na sina Mikey, Cristel, at Jomar. And together with their parents, para sa ating episode ngayon, no? At para naman ituloy, o malamang ay tatapusin na rin natin ang ating talakayan. James, what is the final question? Final question? Go, push! I just have questions, no? Ano yung mga messages ninyo para sa mga kapwa ninyong kabataan na mahalin din yung sport or any sport na gusto nila? Cristel? Siguro po magiging role model po ako sa kanila po and mas lalo kong gagalingan po sa sports ko para tuturuan ko din po sila and bibigyan ko po sila ng advice na maganda din po mag-sports po or kahit hobby man lang po. Kasi po para sa health din po. And para medyo malayo-layo din po sa mga gadgets po kasi mga kabataan po ngayon mahilig na po mag-gadgets po. I love her answer kasi kakaiba yun na you lead them by example. Hindi mo sila, kumbaga, kung ako kaklase mo ko, paano naman ako ma-encourage o na sasabayan kita sa sports kung hindi ko naman nakikita na nag-e-enjoy ka or ginagalingan mo rin sa sports. So that's really nice. Thank you, Cristel. Ikaw naman, Mikey, our baby girl. Don't give up po and keep following your dreams po and listen to your coaches po. AKA your parents. I love it. Thank you, Mikey. So, syempre, no, para sa mga struggling pang mahanap, ano yung gusto nilang sport, don't give up. Ikaw naman, Jomar, ang tanong namin, paano mo hihikayatin yung mga kapwa mong nag-computer shop? Na wag na yun talaga yung ano natin, wag ka na masyado sa computer shop. Kung mapapanghinamon po sila ng loob, wag po sila magsusuko. Kasi po, nasa dulo po ang success. Wag po nila susukuan kasi kahit gaano karami man dumating na pagsubok, labanan lang po hanggang sa makarating sa dulo. Yung maganda dun sa sinasabi ng mga bata ngayon is, sa generation kasi natin, pag nakaramdam na ng sakit or unang talo, or parang kunwari, hindi nakuha, ganyan, ayaw na agad. So dapat, pakinggan yung mga parents niyo, syempre, for sure, nahirapan din naman yung i-gear kayo, di ba? Kapag sinabi ng tuloy lang, try one more time. One more spar, nyo, one diba? more, diba? Correct. Bago tayo mag-end, no, our parents, meron ba tayong short messages sa mga anak natin? Mag-start tayo kay Mami. I just want to say, Mikey, we are so proud of you sa lahat ng mga na-achieve mo at sa mga maa-achieve mo pa. And yung incentive mo, hindi ko gagalawin. Joke lang. No, seriously, you make us all proud. And I just wish na sana hanggang masaya ka at mahal mo yung sport, ituloy-tuloy mo lang. And I promise na susuportahan ka namin all throughout. Yan. Good job. Ikaw, Mikey. Kiss mo. I love you. Mwah. Ikaw, Mikey, anong message mo kay Mom? Huwag ka matulog. May sariling message yung anak. Okay yun. Ayan. Okay. So, thank you so much, Mikey and Mami. Thank you, Mikey. Natawa si Mikey sa sarili niya. Okay, yung next naman po, Jomar to Coach Sam. Coach Or Sam. actually, Coach Sam muna kay Jomar. Message ko sa'yo na tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo. Saka, huwag kang pahina ng loob. Tuloy lang sa training, huwag kang tatamad-tamad na. Huwag naman yung... Love it. Lagi na lang ako tagagising sa'yo tuwing umaga. Hindi, totoo.
Agahan mo naman pag nag-jogging. Yan. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang susuko. Basta banat lang ng banat. Hayaan mo yung matatalo ka, basta tuloy lang. Importante, di ka tumigil. Tuloy-tuloy lang. Andyan lang ako sa likod mo. Hanggat nabubuhay pa ako, susuporta ako sa'yo. Jomar, ikaw, ano masasabi mo sa message ng papa mo? Pa, maraming salamat sa suporta mo sa akin. Sana suporta mo pa rin ako hanggang dulo. Daddy Rex, Daddy Rex. to Kristen. Tel, ang gusto ko makita sa'yo is pag nadadown ka o natatalo, yung character, ang gusto ko ma-develop kung paano mo siya i-turn sa learnings para makamit mo yung dreams mo balang araw. Then thank you din sa pagiging mabait na anak. Cute doon. Pag ako nasabihin ako mabuti nga nang iyak ako. Daddy, iyak ka lang. Ako din. Tel, ikaw, message mo sa papa. Thank you so much po sa support talaga. Kayong dalawa ni Mama kasi di kayo tumitigil mag-support sa amin ni ate and kahit may times pasaway kami, di kayo pinagsasabihan niyo lang kami para, syempre, para matuto lang din kami. And yun lang. Thank you so much. Hug muna. Siyempre, no, kakaiba rin yung expression ng love ng parents din sa mga anak. At siyempre, hiyang-hiya po yung ating mga anak sa mga anak. Kita yung connection nila, no? With their parents. Correct. At siyempre, bago tayo magtapos, dahil napasalamatan ng mga anak ang magulang at vice versa, may mga gusto ba kayong pasalamatan ng mga anyone or organizations? Salamat po sa mga coaches ko po and sa mga dating coaches ko and current coaches ngayon po. And sa family ko po and sa mga friends ko po and sa mga sumusuporta po sa akin. Salamat po talaga sa support. Na-appreciate ko po talaga. Thank you po. School ko po sa Marikina High School po sa pagsusuporta po sa akin lagi sa tournaments ko po and sa trainings ko po. Ikaw naman? I would like to thank po JCGP po and JD Performances po and my coaches po, Coach Jason and Coach James po, Coach Now and Coach Monet po. Ayan. So, thank you so much po sa mga coaches niya. At syempre, may competition ba si Mikey? In addition po, we'd like to thank her school as well. They're very supportive. Bright Spark Multiple Intelligence School. Thank you so much po, Ma'am Gia. And our JCGP family, our previous coaches, our coaches today. Thank you so much po for your love. And kasi yung coach talaga grabe talaga yung binibigay nila yung para sa mga kids. And we have an upcoming competition po in Bangkok in November po. Ayan, panoorin naman natin siya. Magsasawali ka. Ayan. So last but not the least, Coach Sam and Jomar. Salamat po sa Powerhouse Gym saka sa King Team na pinagtitrainingan ko po ngayon. Salamat din po sa sumusuporta sa akin na Elorde Gilmore tapos KSK po. KSK Boxing Gym po. Maraming salamat kina Cristel, Jomar, and Mikey, and of course sa kanilang mga parents, Mommy Ruby Ann, Daddy Rex, and of course Coach Sam sa pagsama sa amin dito sa Schoolmate. And with that, sa Bawat Sabihin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makaisa dahil ang opinion ninyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang